Sa puntong iyon na kailangan nila ang pangunawa mo. Maging alakincho ka para sa kanya. Stressful talaga ang pagpapakasal. Huwag na po nating dagdagan ang stress nila, ha? Kapag hindi ka naimbita, huwag kang magtatampo. Much as we want na invite lahat, hindi naman natin po pwedeng pakanin lahat. Father, ako naman kahit hindi kumain, ma-witness ko lang yung special moment sa kanila. Tumigil ka, ha? Tumigil ka. Alam mo namang hindi pwede yun Kumakain sila, ikaw tatanghod-tanghod. So, tigilan mo, ipamekos-mekos mo na yan. Kung ma-invite ka, pumunta ka. Lalong-lalo na kung wala namang malaking aberya o problema. Isa na siguro sa pinakamahalagang selebrasyon sa buhay ng maraming tao ay ang kasal. Kaya naman kitang-kita ang tindi ng preparasyon na ginagawa ng mga ikinakasal. Kahit na sabihin nilang simple lang, maghahanda pa rin yan. Mula sa mga seryosong detalye, kung saan nila gustong magpakasal, kung sino ang magkakasal, sino mga i-invite sa kasal, ano mga pagkaing iahain sa venue ng kasal, may videographer pa ba o photographer na lang, hanggang sa mga simpleng detalye tulad ng ano ang mga posing na i-strike nila kapag pictorial na nila, sino ang gusto nilang mag-message para sa kanila at papaano nila gagawin yung first official kiss nila. Okay ba yung smack lang o patornado pa? Mga detalyeng ganyan, etc. This will show us stressful talaga ang pagpapakasal. Kaya naman, on behalf ng mga magpapakasal, hayaan yung ako makiusap para sa kanila. Huwag na po nating dagdagan ang stress nila, ha? Stressful na. At sa bagay na yan, meron akong 2 basic na payo as inspired na rin ng ating binasang Ebanghelyo. Unang payo, para mabawasan ang stress ng mga magpapakasal, kapag hindi ka naimbita, huwag kang magtatampo. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo, may mga inimbitahan sa pangalawang pagkakataon na hindi kasama sa mga inimbitahan sa unang pagkakataon. Nagtampo ba sila? Sinabi ba nilang, ay nako, nitong unang imbitasyon, hindi nyo kami sinama. Tapos dahil walang nagpunta, ngayon isasama nyo kami. Bahala kayo. Di naman, di ba? Nagpaunlak pa rin sila. Ganon sana, hindi man tayo maimbitahan, tayong magtatampo. Sapagkat alam naman natin na may karapatan ang may pakasal na mag-isip kung sino o ilan ang gusto niyang ma-invite. At mula noon hanggang ngayon, lalong-lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Practical yon. Because let's face it, much as we want na invite lahat, hindi naman natin po pwedeng pakanin lahat. Sige, subukan mong i-invite lahat-lahat. Good luck. Sigurado ako, na-invite mo na, pipintasan ka pa. Wala man lang lechon, kulang yung mga choices, konti lang yung ulam. Ang dessert, atsara na lang. Ang init-init pa sa venue. Kasi naman, sa dami ninyong mga temporitis, na mga kamag-anak at kaibigan, in-invite kayong lahat, kaya nasakripisyo yung sarap sana ng ihahanda at yung kaayusan sana ng venue. Paano ipinuno ninyo? Kaya pwede ba tanggalin na yung pagiging self-entitled na yan? Kamag-anak ka pa man o kaibigan ka pa man, tanggapin natin ang katotohanan na kahit gusto natin, hindi natin po pwedeng invite sa isang okasyon ang lahat. Maraming masasacrifice. Huwag magtatampo. Huwag balat sibuyas. Gayahin natin si Kim Chiu. Si Kim Chiu, nang hindi siya naka-attend sa kasal ni na Maha Salvador at ng asawa nitong si Rambong, ito ang sinabi niya sa isang interview. Kasi tinanong siya, ba't wala ka? Tapos sabi niya, hindi naman kami sobrang close na ni Maha at hindi na rin naman kami masyadong nag-uusap. At syempre, kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang andyan to witness your love sa partner mo. Hindi ako naimbitahan, pero okay lang. Wala talaga. Di ba parang ganun magsalita si Kim Chiu? Wala talaga. Sobrang happy ko para sa kanya. Minessage ko naman siya. Na-touch din naman ako ng minessage na ako dahil dun sa nangyari sa atik ko. Sabi niya, pinag-pray daw niya yung atik ko. At sana raw, okay lang ako. Nakausap ko siya nung may nangyari sa atik ko, pero siguro sa kasal, hindi naman na yun importante kung imbitado ka o hindi. Basta sa sarili mo, masaya ka sa nangyari sa kanila. Tsaka, deserve nilang isa't isa. Sila ni Rambo. Ganun sana.
magtatampo. Wala itong kinalaman masyado sa pagiging magkamag-anak o magkaibigan ninyo. Tandaan mo at alam mo, may mga na-invite sa kasal na hindi naman kaibigan. Hindi naman kamag-anak. Bakit na-invite? Ching! Kailangan. Madalas, ninong, ninang. Diba? Dapat maintindihan mo yan. Kung minsan yung mga ninong at ninang na yan, magsasama pa ng iba. Kaya yung mga ikinasal, habang nagpapapicture sa table, may makikita sila, anak ko, hindi nila in-invite. Ang dami pa. Ay, parang yung mag-asawa tuloy, gustong mag-koryo. Sino siya? Ang lakas-lakas niyang kumain. Kasama pala ni ninong at ninang. Kailang. Sana lang malaki ang bigay. Pero, you see, wala itong kinalaman masyado sa inyong pagiging magkaibigan, magkamag-anak. Magtampo ka kapag sa mga susunod na imbitasyon, okasyon, blessing ng bahay, binyag, o simpleng salo-salo, hindi ka inimbita. Doon ka magtampo. Pero sa ganitong malaki ang gastos at ang budget ay limited lang, dapat mong maintindihan. Besides, yung hindi ka lang nila invite, pressure na yun para sa kanila. Lalong-lalo na kung hindi naman kayo iba at may pinagsamahan kayong dalawa, nakatanim yon sa isip at puso nila na hindi ka nila na-invite. Nahihiya sila. Di man nila sabihin sa iyo ng tahasan, I assure you, yun ay nasa sa puso nila. Kaya nasa sa puso din nila, babawi sila. Tayin mo lang ang pagbawi. Huwag kang magtatampo. Sa puntong iyon na kailangan nila ang pangunawa mo, maging alakimtyo ka para sa kanya. Doon mo mapapatunayan, kaibigan o kamag-anak kang talaga. Mas ma-appreciate ka pa nila. Father, ako naman kahit hindi kumain, ma-witness ko lang yung special moment sa kanila. Tumigil ka, ha? Tumigil ka. Alam mo namang hindi pwede yun Kumakain sila, ikaw tatanghod-tanghod. Hindi pwede yon. At kahit na nandun ka, hindi ka matitiis nung ikinasal. Bibigyan at bibigyan ka ng pagkain. Ano? So tigilan mo, ipamekos-mekos mo na yan. Hindi totoo yan. Kung hindi ma-invite, huwag magtampo. Okay? Ngayon, kung ma-invite ka, pumunta ka. Lalong-lalo na kung wala namang malaking aberya o problema. Beforehand, nasabihan ka. Hindi ka tumanggi. So, that means pumayag ka. Pumunta ka. Tama namang mahirap yung makulangan ng pagkain dahil may mga hindi in-invite pero dumating. Mahirap din naman yung sobrahan sa pagkain dahil may mga in-invite na hindi dumating. Pwede namang i-take home yan. Oo. Pero, pwede rin mag-take home ng hinanakit o disappointment yung ikinasal dahil in-expect ka, wala ka. Lalo pat, to accommodate you, meron silang mga hindi na-invite na tao. So, punta tayo. Ngayon, kapag pumunta tayo, eto pa, umayos tayo. Hindi tayong may okasyon. Sila ang nag-prepare. Galang natin, makisama tayo, makipagsaya tayo para sa mga ikinasal. Huwag yung ang kakati ng dila kung minsan, kung ano-ano pang mga komento. Bakit pa kasi may dress code pa? Arte-arte naman nila. Ayan ang motive. O, di ba, Mars? Sabi na sa'yo, nakakaitim. Ang bride, parang hindi nag-diet. Taba, buntis yata. Kung minsan, yung mga magulang o yung mga biyanan, eto, hindi pa man nakikialam na. Sasabihin na sa caterer. Alam ko yon, pinatatawa ko lang kayo. Sabihin na sa caterer, ay, magpakain na kayo. Ma'am, wala pa po yung, iya mo na. Yung mga bisita, gutom na, pakanin na. O diba, nakialam. Hindi pa man nakikialam na yung biyanan at magulang. Huwag ganon. Nanay, at huwag ganon. Sisirain niyo yung programa pag ganon. Yun namang iba, abay, nandun at sasabihin pa, sana talaga, ginawang Sabado yung kasal, hindi Martes. Tuloy ko, konti tayo. Mas marami sanang nakapunta kung Sabado. Kung katulad mo lang pakialamera ang pupunta, huwag na lang, di ba? Sharonian ka pa. Hindi ka man magbaon o mag-sharon, umaalis ka kaagad. Pagkakain mo, alis na. Huwag ganun. Ilan na yung naatendang kong reception ng kasal? Maawa ka dun sa ikinasal Sabihin lang la, thank you. Masaya sila. Pero sa palagay ko, hindi nasagad yung kaligayahan kasi nagpapasalamat ang tao, konti na lang.
Tapusin natin. Father, pagdating sa pagkain, gutom na kami, kaya kami kumain. Father, kaya umalis agad. Gabi na. Masyado ng gabi, kaya iniwan namin. Alam nyo ako, dami kong karanasan na dapat mag-init ang ulo ko sa ikinakasal ko. Yung mga iba, hindi ko pa kakilala, nakalimutan ng aras, nakalimutan ng singsing, nakalimutan ng pelo. Ang daming mga inisikaso, yung mga importante, nakalimutan. Meron akong karanasan, late, 1 oras, 1 hour and 30 minutes. Alam nyo yun? Yung pagsasimula ko ng misa, parang gusto kong sabihin, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon, sasagot sila. Simula at sumayin niyo rin. You may now kiss the bride. Gusto ko nang tapusin. Late Wala man lang pakonsuelo. Pero pinipigil ko. Ang dami ko nang ikinasal, naririnig niyo ito. Wala isa man sa inyo makapagsasabi, nag-init ang ulo ko sa kasal. Bakit? Sa aking palagay, minsan lang mangyari yun Minsan lang yun. Wag nang sirain yun. Ibigay natin ang karampatang partisipasyon at pagtugon. Dito ko gustong isegue sa huli na lang, yung nararapat nating pagtugon sa piging ng kaligtasan o kasalan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Tumutugon tayo, welcome tayo, pero umayos tayo. Tingnan po niyo sa Ebanghelyo. Ang unang lesson sa Ebanghelyo, God is welcoming us, every one of us, freely as we are. Pero yung pangalawang mensahe, God is not expecting us to remain as we are. Hindi po pwedeng inaccept na tayong makasalanan. Hanggang ngayon, tayo makasalanan. 3 years ago, chismosa ka. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hanggang ngayon, may bisyo ka pa rin. Walang improvement, walang change. Hindi pwede yan. We cannot go on living the life we lived before we met Jesus. Sapagkat kung totoong nakilala natin ang Panginoon, hindi po pwedeng walang masamang mabago at walang mabuting madagdag sa ating pagkatao. Kung nakilala na talaga natin si Kristo, sigurado may masamang mababago at may mabuting madadagdag pa sa ating pagkatao. Yun po mga kapatid, yung sinisimbolo ng wedding garment na hinahanap ng hari na sumisimbolo sa Diyos sa Ebanghelyo. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa Romans 13:14. Put on our Lord Jesus Christ. Isuot ninyo sa inyong pagkatao si Kristo. So much, so yung sinasabi din ni San Pablo na hindi na tayo kundi si Kristong nananahan at nakikita sa ating pagkatao. Yun yung parang damit na hahanapin sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na pagharap natin sa Kanya. At meron na tayo niyan. Hindi na natin kinakailangan pagtrabahuhan yan. Yung damit na yan, meron na tayong yan. Yung kaligtasan na yan, meron na tayo yan. Sapagkat more than 2,000 years ago, niligtas na tayo ni Kristo. Kaya nga, symbolically, kapag tayo bininyagan, binibigyan tayo ng puting damit, yun yung sumisimbolo sa wedding garment. Ligtas na tayo Okay na Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, sa bahay ng Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo sinabi ko na sana sa inyo, may silid na tayo. Predestined na tayo to go to heaven. We are so close na. Nandyan na. Nakalista na ang ating mga pangalan sa libro ng buhay sa kalangitan. Kailangan na lang nating alagaan. Yung damit na yan, huwag mong aalisin yan. Yung damit na yan, huwag mong padudumihin yan. Akalain po ninyo, yung lalaking sinita sa Ebanghelyo, isusuot na lang niya yung damit pangkasal, hindi pa niya ginawa. Sa kostumbre kasi ng mga Hudyo, kapag pumasok ka sa bulwagang pangkasalan, bibigyan ka ng damit para pare-pareho. Ayun lahat nakasuot, siya hindi. Lahat mabuting Kristiyano, ikaw hindi ka mabuting Kristiyano. Mabait ang Diyos, pero wag mong abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Kaya mapapansin po ninyo, yung naging suffering nung nag-iisa na hindi nakadamit ang kasal. Tinapon siya sa labas. Ang sabi doon, nagngangalit ang kanyang ngipin. Ang interpretasyon ko dito, nagngangalit dahil sa inggit. Bakit? Di ba sabi natin, pag inggit, pikit, mahirap pumikit. Kapag yung bagay na kinainggitan mo, alam mo sa'yo, madaling pumikit kapag yung bagay na kinainggitan mo hindi sa'yo
Mayaman siya, may kotse siyang maganda. O pikit ka, mahirap ka. Pero yung alam mong sayo, pero nakalampas sayo dahil pinabayaan mo, ay, mahirap yung inggit na yon. Kahit ipikit mo mga mata mo, isip mo, akin yun akin yun. Mga kapatid, yun yung naranasan nung napalabas sa makasalan. Nandun na ako Kumakain na ako Bakit pa hindi pa ako umayos? Okay na May kwarto na tayo sa langit Destined na tayo to go to heaven Ang impyerno ganon, hindi muna kumukulong asupre, hindi muna nagbabaga at lumiliyab na mga apoy. Ang impyerno ay, alam mong destined ka to heaven. Pero, hindi mo inalagaan yung imbitasyon sa iyo ng Panginoon. Hindi mo inalagaan yung pagiging Kristiyano mo. Hindi ka umayos. Hindi ka nagpakabuting Kristiyano. Hindi mo inalagaan ang kaligtasang binigay na sa iyo noon pa man ni Kristo. Meron akong kaibigan, may boyfriend siya dati, mahal na mahal niya. Bakit iniwan siya? Sabi niya, Father, mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal ko. So iniwan siya. To cut the story short, ngayon, nagpaparamdam sa kanya. Sabi niya, Father, ayoko na. Masayang masaya na ako sa buhay ko. Okay na ako. Alam po ninyo, sigurado ko yung kaibigan kong ito, nasaktan nung hindi siya napili. Sakit yon na hindi ka mapili. Pero kung mabuting tao ka naman, okay ka naman, wala namang problema sa'yo, kahit hindi ka mapili, mapipili at mapipili ka, nga mag-alala. Sasaya at sasaya ka sa buhay mo. Mahirap na hindi mapili. Alam niyo mas mahirap? Yung kalagayan nung boyfriend niyang pinagpalit siya sa iba. Mahirap na hindi mapili. Pero ang mas mahirap, yung magkamali ka sa pagpili. Sapagkat pag nagkamali ka sa pagpili, makakawala yung dapat mong pinili. Mga kapatid, masasaktan ng Panginoon kapag hindi natin siya pinili. Pero mas masasaktan tayo kapag nagkamali tayo at hindi siya ang ating pinili. We cannot have everything in life, but we can have the best things in life. Tama, kuminsan parang tanga yung kung magmahal ay sobra-sobra. Pero sa totoo lang, ang lalabas na tanga sa huli, hindi yung nagmamahal ng sobra-sobra, kundi yung matapos mahalin ng sobra-sobra, ay ipinagpalit yung nagmahal ng sobra-sobra sa iba.